Grabe, kung maririnig nyo lang po ang nakita ng santong ito, hindi nyo na po tatratuhin ang buhay mo tulad ng dati. Isa po siyang santa, tahimik, mapagdasal at banal. At bago po siya mamatay, bigla siyang hinila ng Diyos sa isang pangitain na hindi po para takutin siya, kundi para gisingin ang buong mundo. Nakakita po siya ng purgatorio. Hindi po ito kwento, hindi po ito alamat, hindi po ito katang-isip. Isang tunay po na lugar ng awa ng katarungan. Isang lugar po na halos hindi kakayanin ng karaniwang tao ang makita ito. At ang nakita niya roon, kayang baguhin po ang buhay mo ngayon. Kayang baguhin ang pagturing mo sa kasalanan. Kayang baguhin ang pananaw mo sa kamatayan. Kayang baguhin ang pagtingin mo sa panalangin. Kung iniisip niyo pong maliit na bagay lamang ang kasalanan, pagkatapos po ng kwentong ito, naku po, siguradong magbabago pong isip niyo. Now, taong 1607, huling buwan na po ng buhay ni Saint Mary Magdalene de Pazzi. Naglalakad po siya sa convent garden kasama po ang mga madre nang bigla siyang mawalan ng ulirat, parang iniangat sa ibang dimensyon. Isang lugar po na hindi niya inaasahang makita, purgatorio. Doon po niya nakita ang mga kaluluwang umiiyak sa pananabik sa Diyos, mga kaluluwang nililinis na parang ginto sa apoy, mga paghihirap po na hindi tulad ng impyerno dahil puno po ng pag-asa. Pero kahit po may pag-asa, masakit, malalim, masidhi. At ang nakakagulat, ang pinakamagaan na paghihirap sa purgatorio ay mas mabigat pa rin kaysa sa pinakamahirap na sakit dito sa mundo. Ang pinakamagaan doon ay hindi mo raw kayang pagtitiisan, kahit po ilang segundo bilang tao. Sabi niya, kung alam lang ng tao ang pagdurusa sa purgatorio, iisa lang ang gagawin niya sa lupa: magmahal, magpatawad, at umiwas sa kasalanan. Hindi po iisa ang purgatorio. May iba't ibang antas po ito, ayon po sa nakita ng santa. Una, mga kaunting kasalanan na binabaliwala sa buhay. Impatience, maliit na pagsisinungaling, tamad magdasal, pagiging malamig sa Diyos, hindi pag-amin ng maliit na pagkakamali. Mababa po ang antas pero masakit pa rin. Pangalawa, mga taong mabuti pero may lihim po na pagkabit sa lupa. Ang pride, attachments, hidden jealousy, coldness toward God, unforgiveness. Hindi po sila masama, pero kulang po ang pag-ibig nila. At sa langit po, puro ang pag-ibig. Pangatlo po dito, mga taong nagkulang sa tungkulin. Nanay, tatay na nagpabaya, pare, madre na naging malamig, katolikong hindi nagdasal para sa iba, mga taong tumanggap ng responsibilidad pero hindi tinupad. Ang paghihirap nila ay mas mabigat. Hindi po dahil galit ang Diyos, kundi dahil inibig sila ng malaki, pero kaunti po ang naging tugon. Pangapat po dito, ang matitinding kaso. Mga taong nabuhay ng mabuti pero may malalaking sugat ang kaluluwa, pride, envy, sins against charity. Nilinis po sila ng mas matindi dahil mas malaki po ang kanilang misyon. Now, ano pong pinakamasakit na parte doon? Hindi po ang apoy, hindi po ang hirap, kundi ito, ang sobrang pananabik sa Diyos. Alam po nilang maliligtas sila, alam nilang papunta sila sa langit, pero hindi pa sila handa. At ang pagkakahiwalay po na iyon, kahit sandali lang, ay napakasakit na hindi mo kayang sukatin. Walang despair, walang hopelessness, pure love, pure longing. At iyon mismo ang nagpapadilinis sa kanila. Now, marami talaga ang nagsasabi na wala namang purgatorio sa Biblia. Imbento lang yan ng Katoliko. Pero tulad po ng maraming maling akala, sinasabi po ito hindi dahil mali ang Biblia, kundi dahil hindi nila binabasa ng buo ang Biblia. Dahil kapag tinitingnan mo po ang scripture ng may kabuuang pananaw, makikita mo po ang malinaw na pattern. May paglilinis pagkatapos ng kamatayan. May paggawad ng awa at hustisya. May lugar na hindi po impyerno, hindi rin po langit, pero may pag-asa. At iyon po ang purgatorio. Ngayon po himay-mayin natin ng mas malalim. Sinasabi po in 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15, ang gawa ng bawat isa ay susubukin sa apoy. Ang tao ay maliligtas, ngunit tulad ng isang nagdaan sa apoy. Pansinin niyo po ang tatlong keyword. Susubukin sa apoy. Hindi po ito apoy ng impyerno. Dahil ang apoy po ng impyerno ay parusa. Ang apoy po ng purgatorio ay paglilinis. Malinaw po na sinasabi ni San Pablo, may testing fire pagkatapos ng kamatayan. Pangalawa po dito sa keyword, maliligtas. Kung impyerno, hindi po yan save.
Kung langit, hindi na kailangan ng fire. So ano pong tinutukoy dito na maliligtas kahit na magdaan pa sa apoy? Isa po itong lugar na kung saan nalilinis ang kaluluwa. And that's purgatory. Pangatlo po sa keyword, ngunit tulad ng nagdaan sa apoy. Hindi po siya napahamak pero nalinis. Hindi po nasunog pero natunaw ang dumi at bahid ng kasalanan. Yan pong tinatawag na purification process. Hindi po yan impyerno. Hindi rin po yan langit. That is purgatory. Now, in 2 Maccabees chapter 12 verse 46, sinasabi po dito, banal at kapuri-puri ang manalangin para sa mga patay. Why we pray for the dead? Kung ang patay na nasa impyerno, wala pong epekto ang panalangin. Kung patay na nasa langit, hindi na po kailangan pang ipanalangin. Bakit sila ipinagdarasal ng mga unang Kristiyano? Because they understood that there is a state where the dead still need help. There is purifying mercy beyond death. And that is not tradition of men. This is Bible. Note, kahit po Protestant forefathers, si Luther, si Calvin, si Wesley, ay nagkaroon po ng struggle sa verse na ito. Kaya po nila tinanggal ang Maccabees sa canon. Bakit? Because it clearly supports Catholic doctrine. Now, in Matthew chapter 12, verse 32, sinasabi dito, ang ilang kasalanan ay hindi patatawarin, hindi sa mundong ito, o sa kabilang buhay. Kung may mga kasalanang pinatawad sa kabilang buhay, hindi po yan sa impyerno. Because there is no forgiveness sa lugar na yan. Hindi po yan sa langit. Dahil walang kasalanan po doon. Or walang sino man na may kasalanan ang makakapasok doon. So, ano pong lugar na ito? Isa po itong lugar kung saan may pagpapatawad pagkatapos po ng kamatayan. Isang lugar po ng paglilinis. Isang lugar ng pag-asa. And that is exactly purgatory. Sinasabi rin po in 1 Peter chapter 3 verse 19, the spirits in prison. Jesus preached to the spirits in prison. Hindi po ito hell. Dahil po ang nasa impyerno ay wala na pong chance. So, hindi na po kailangan pa na puntahan ng ating Panginoong Hesukristo para iligtas sila. Hindi rin po nangaral ang ating Panginoong Hesukristo sa mga condemned. Hindi rin ito heaven dahil wala pong kulungan sa langit. Walang souls na kailangan pang hintayin. So ano pong lugar na ito? A spiritual state where souls were waiting for redemption. Exactly the theological foundation of purgatory, a temporary state of cleansing and preparation. Now, sinasabi rin po in Hebrew chapter 12 verse 14, without holiness, no one will see God. Ang tanong po natin dito, lahat ba ng namamatay ay perfect na agad? Of course not. May sugat po yan, may galit pa rin, may pride, may impurity, may ugaling hindi pa hinuhubog. Kung namatay kang mahal ang Diyos, ngunit hindi pa ganap na banal, may dalawang posibilidad po dyan. Una, it's either didiretso ka sa impyerno. Kahit nang mahal ka sa Diyos, hindi po. Pangalawa, may gracious purification. Ito ang consistent love and justice ng Diyos. And with that, in between purification is purgatory. Maliwanag po yan. Now, marami po ang nagtatanong, kung mahal po tayo ng Diyos, bakit may purgatory pa? Ang sagot po ay simple lang at napakaganda. Dahil po ang pagmamahal ng Diyos ay perfect at pure. At sa langit, walang bahid po ng kasalanan. Walang pride, walang galit, walang selos, walang impurity. Kung mamamatay kang mahal ang Diyos pero may natitirang stain, hindi ka niyahatak agad sa langit nang hindi ka pahanda. Tulad nga po ng isang groom, ayaw po ng ating Panginoong Hesukristo na papasukin ka sa banquet nang may bahid pa na kasalanan. Gusto ka po niyang maging ganap na banal bago ka niya yakapin. Hindi po ito punishment. Ito po ay preparation. Ito po ay mercy. Hindi po pag-aabandona. Purgatory is love finishing its work in us. Now, ito pong sinasabi ng Santa na parang martilyo po na dapat tumama talaga sa puso. Maraming kaluluwa sa purgatory ang nandyan hindi dahil sa malaking kasalanan, kundi dahil sa maliit na kasalanan na binaliwala nila dito sa lupa. Mas delikado pong maliit na kasalanan kasi hindi mo po pinagsisisihan. Paulit-ulit mong ginagawa. Secret sins. Normal lang, pinapalusot mo, hindi mo pinibigyan ng pansin. Pero sa spiritual world, ang maliit lumalaki. Ang maliit na pride ay nagiging deep wound.
Ang maliit po na galit ay nagiging malaking harang. Ang maliit na impurity ay nagiging mantsa sa kaluluwa. Ang maliit na tamad dasal ay nagiging gutom ng espiritu. At kapag hindi mo po ito inayos sa lupa, naku po, aayusin po ito ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng purification sa purgatory. Now, ito pong nakakagulat. Ang mga kaluluwa po sa purgatory ay 100% helpless sa sarili po nila. Hindi po sila makakagawa ng good works, penance, sacrifices, merits, prayers for themselves. Pero tayo ang mga kamay na maaabot sila. Tayo ang mga tinig nilang hindi makakapagsalita. Tayo ang tulay nila patungo po sa langit. Every time we pray, eternal rest grant unto them. Every Hail Mary, every Lord have mercy. Or offer a rosary para sa kanila, sacrifice para sa kanila, almsgiving, fasting, and holy mass para sa kanila. We are literally helping souls rise to heaven. Literal po, hindi po metaphor, hindi po symbol, hindi po memory. Totoo po ito. Sabi nga po ni Saint Padre Pio, kung alam nyo lang kung gaano sila nagdurusa, dadalasan nyo po ang pagdarasal para sa kanila. At sabi nga po ni Saint Augustine, mas mabilis kang tutulungan sa langit ng kaluluwang tinutulungan mo sa purgatorio. At sabi nga po in 1 Corinthians 13 verse 8, love never ends. Even death cannot stop charity. Marami pong kaluluwa ang napapabayaan. Bakit? Wala na po kasing pamilya. Nakakalimutan na. Kinakalimutan ng ipagdasal. Naubos ng memorya. Pero hindi po sila nakakalimot. Tinitingnan po nila tayo sa pananabik. At kapag nakalabas po sila sa purgatorio, hindi po sila nagpapahinga hanggat hindi nila na ipapanalangin ang taong tumulong sa kanila. Now, ito pong final question. Simple lang po. Hindi para takutin, kundi para gisingin tayo. Kailan ka huling nagdasal para sa yumao? Kung ngayon ka palang po muling makakaalala, baka ikaw po ang sagot sa panaghoy ng isang kaluluwa doon. Sa harap ng Diyos, wala pong maliit na kabutihan. Now, kung may isa pong bagay na itinuturo po sa iyo sa kwento po ito po ang katotohanan. Purgatory exists because heaven is holy and God is love. At kung mahal mo po ang Diyos at ang mga mahal mo sa buhay, huwag ka pong mabuhay ng parang walang bukas. Huwag mong baliwalain po ang maliliit na kasalanan. Huwag mong kalimutang ipagdasal ang mga patay. Huwag kang mahiyang humingi po ng tawad. Huwag mong sayangin ang oras mo dito sa lupa. Dahil ang susunod po na buhay, mas totoo kaysa sa mundong ginagalawan po natin ngayon. At tandaan po natin ito, kung may pag-asa ang kaluluwa sa purgatorio, mas lalong may pag-asa ka habang nabubuhay pa. Follow and share po natin ang video na ito upang mas matulungan pa nating lumago at mas marami pang maabot sa ating ginagawang evangelization. God bless po sa ating lahat.